So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Come on, let's lift our hands to God and say, so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. Come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Fullness, Lord. Hallelujah. 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 Holy Spirit, fall on us, oh God. Hallelujah. Aming Diyos, marami pong salamat sa iyo, oh God. Salamat po sa pagpapaunlak mo sa aming imbitasyon na manahan ka sa aming pagpupuri at pagsamba, oh God. Hallelujah! Salamat po, O Diyos, at hindi mo kami binigo. Alam namin, narito ka sa aming kalagitnaan. Lord, you are already indwelt within us. Nananahang ka sa aming mga puso, Panginoon, at maraming salamat ang iyong presensya ay narito na. At salamat po, Panginoon, na inihanda mo na nga ang aming mga puso na tumanggap ng iyong salita. Panginoon, dalangin namin na bigyan mo kami ng mababang loob na ang mga katotohanan na aming maririnig ay hindi namin ito i-reject, kundi, Panginoong Diyos, Lord, hinihingi namin ang biyaya mo na ito ay tanggapin namin. Ang kinin namin, O God, na salita hindi nagmumula sa akin na lingkod mo, kundi salita mo mismo na ipinapaabot mo sa mga anak mo sa lugar na ito. Salamat po, manahan ka sa aming kalagitnaan, kahit sa aming pag-aaral ng iyong salita, O Diyos, paniniwalaan namin na Lord, sa ikaibuturan ng aming puso, alam namin na alam mo kung ano ang pangangailangan namin. Alam mo kung ano ang aming mga daladala, at sa oras na ito, nananalig kami katulad ng aming hinawit. You are a great God, greater than our troubles, greater than our trials, greater than our problems, greater than our failures. Hallelujah! And you are here to meet us this afternoon. We thank you, Lord. Salamat po. Ganapin mo ang kalooban mo sa buhay ng bawat isa na naririto, O Diyos. Dalangin ko, O God, na malaya kang makakilos sa bawat puso sa hapong ito. Sa iyo ang papuri sa mga binago mong buhay, sa mga pinaganda mong buhay, O God. Even for answered prayers this afternoon, alam namin na ang mga anak mo ay narito, Panginoon, sapagkat naniniwala kami, ikaw lamang ang makakatugon sa pinakamalalim, Panginoon, na kahilingan ng aming mga puso. Salamat po sa pagkatagpo mo sa amin, at salamat sa kagalakan. We thank you for the joy of fellowship.
And we give you praise for it. In Jesus' name we pray. Everybody said, Amen! Amen! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, kumusta ka na? Ako'y nalulugod na ikaw ay muling makita. Parang kanta yun, ano? O, sabihin mo sa iyong katabi, kumusta ka na? Ako'y nalulugod na ikaw ay muli kong makita. Praise the Lord. Wala akong salamin. Are you ready for the word? Nandiyan sa bag ko. Hallelujah! Ano ang pinag-aaralan natin? Ha? Becoming more Christ-like. Ano ang specific na topic? Salamat, Sister Meng. Ano pinag-aaralan natin? Humility, kababaang loob. Amen. O, yung mga worship team, dito kayo sa sanctuary, walang muupo dyan. Bawal na umupo ang mga worship team dyan sa likod, dito na lang sa harap. Amen? Hallelujah. Maganda yung face-to-face. Hallelujah. Amen. So, ready na ba kayo sa salita ng Diyos? Totoong-totoo. Sino dito ang mga seryosong maging katulad ni Jesus? Wow, hallelujah. Paano yung iba? Ayaw nyo? Sige. Yan, uulanin kayo. Yung mga gusto maging katulad ni Jesus, uulanin din kayo ng pagpapala. Amen. Hallelujah. Okay, first slide, Numbers 12:3. Last time, pinag-aralan natin, humility is the path to Christ-likeness. Tignan mo, sa ngalan ni Jesus, tumigil. Kasi hindi ako marinig di ba? Okay. Last time, ang pinag-aralan natin ay humility, the path to ano? Ay, naku lang nakikinig. Christ-likeness. Amen. Naku, walang sumagot. Kahit isa, umuwi na tayo. Okay, Numbers 12:3. Ang lalaking ang si Moises ay napakaamo. Higit kaysa lahat ng lalaki sa ibabaw ng lupa. Wow! Kung ikaw kaya ay sabihan ng Panginoon, ikaw anak ay napakaamo. Higit sa kahit sino mang lalaki sa ibabaw ng lupa o babae sa ibabaw ng lupa. Amen? That is a compliment. That is God speaking. Amen? Ngunit, yan ay nung wala pa ang Panginoong Jesus. Amen? Hindi pa noon bumababa sa lupa ang Panginoong Jesus dahil ang book na Numbers ay Numbers sa Old Testament yan. Nung dumating ang Panginoong Jesus, He is the fulfillment of all of God. Amen? He is God in the flesh, ang ating Panginoong Jesus. Okay. So, ang pag-aaralan natin sa hapong ito ay next slide. Hindi ko na po ito na Tagalog kasi sobra po akong abala. So, at mahirap i-Tagalog. I-Tagalog na ninyo, those whom God chooses. Ang yung mga pinipili ng Diyos. Tingnan mo nga ang katabi mo kung pinili yan. Kung hindi ka pinili, wala ka dito. Amen? The fact na narito ka at ikaw ay nauuhaw sa salita ng Diyos, nagkaroon ka ng kauhawan sa salita dahil sa biyaya. Di ba dati ayaw mo namang makinig ng salita? Ano ba yung mga born against? Di ba? Pero dahil nagkaroon ka ng revelation sa biyaya ng Diyos, narito ka kaya ikaw ay pinili. Ngayon, kung tayo ay pinili, maraming tinawag ang Panginoon, ngunit kokonti ang pinipili ng Panginoon sa mga gawaing delikado. Amen? Kaya nga hindi lahat ng tao pastor, hindi lahat ng tao propeta, hindi lahat ng tao ay ebangelista. Amen? Okay, so, merong dalawang klase ng tao na gusto kong i-discuss dito. Pero baka sa ating purposes, para hindi kayo masyadong gabihin, baka mapakwento kasi ako ay yung isa sa susunod na Sunday na lang. Kasi kaninang umaga, ginanahan ako, hindi ko natapos. Kaya dahil hindi ako natapos kaninang umaga, hindi ko rin tatapusin ngayon para patas. Amen! Amen! So, okay, bago tayo magpatuloy, ang pinagmumulan po natin ay ang topic na kababaan ng loob. Para hindi po ninyo makalimutan yung pinag-aralan natin last time, bibigyan ko muna kayo ng konting review patungkol sa kababaang loob. 4 na bagay
ang nais kong dapat natin tatandaan tungkol sa kababaang loob. Kapag ka maamo, di ba? Tingnan mo ang mukha ng kasama mo kung yan ay katabi mo kung maamo. Maamo? Mahaba. Parang maamo. Okay, number 1. Humility is the virtue that attracts God's transforming grace. Ang makakapagbago lamang sa atin ay biyaya ng Diyos. Amen. Bakit nilikha tayo ng Diyos? Ang grace po dyan is not just mere unmerited favor. Kasi sabi natin, grace is God's unmerited favor. Meaning to say, we don't deserve it, but God gave it to us anyway. You don't merit it. Wala kang ginawang mabuti para ikaw ay bigyan ng pabor ni God. Okay? Lahat ng nasa Panginoong Jesus, you are highly favored. Because you are in Christ. Amen? Ngunit, ang favor na pinag-uusapan natin hindi lamang favor. This is God's ability that only God in your life, that to do what God can only do in your life. Maraming bagay sa buhay natin na gusto nating gawin na hindi natin kayang gawin, na Diyos lamang ang pwedeng gumawa. Amen? And that is grace. Katulad kaninang umaga, nagpatotoo yung aking brother-in-law na namatay na heart bypass ng 5. 2 milyon lang namang ginastos sa Makati Med. Maliit na bagay. Yung siya ay nabuhay, ay miracle na yun. Yung siya ay may 2 milyon para bayaran ang Makati Med is another miracle. Imagine. Ano ang ginawa ng Panginoon? Naghaplo siya ng puso ng mga taong magbibigay. Praise the Lord. Dahil kundi patay na yon, di ba? Sabi ni Jonathan Edwards, pakita mo nga. Grace is but glory began, glory is but grace perfected. Pagka tayo ay nagiging kawangis ng ating Panginoong Jesus, we will shine with the glory of God. Ano ba ang glory? Kaluwalhatian, kaningningan, karangyaan, majesty, grandeur of the Lord Jesus Christ. Sabi sa Bible, Jesus is the glory of God revealed. On the path to Christ-likeness, ang ating destiny ay maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesus, na dito sa madilim na mundo, tayo ay magniningning dahil taglay natin ang katauhan ni Jesus. Hindi yung katauhan na nakatago, kundi katauhan na nagliliwanag. The darker the world began, mas maningning ka. Ano ang tawag doon? The brighter you will become because you will be the dark. Kung baga backdrop yan, ay kadiliman, ikaw lang yung liwanag doon. Amen. And the way to that destiny is the grace of God. And you cannot have the grace if you are not humble. Amen? Next na natin, the grace, humility is the path to spiritual progress. Yun pa, di ba? Sabi natin, lahat ng virtue, para maging katwangis tayo o katulad natin si Jesus, dapat meron tayo lahat ng kanyang katangian. Okay? Ano ang katangian ni Jesus? Mapagmahal, mapagpatawad. Hindi po ba? Ano pa ba? Maamo, compassionate, di ba? Ano pa ba? Patient, ano pa? May self-control, ano pa? Hindi mapaghusga. Amen? Mapanalangin, matindi sa kanyang pananampalataya. Okay? So, kung lahat ng katangian na yan or virtues, pumapasok lamang yan sa buhay natin kung tayo ay mababa ang loob. Amen? Kasi paano mo malalaman na kailangan mong lumago sa pag-ibig kung hindi mo aaminin na ikaw ay kulang sa pag-ibig? Paano mo aaminin na ikaw ay maliit ang pananampalataya kung hindi mo tatanggapin na ganyan lang kaliit ang pananampalataya mo? Amen? Okay. So kung gusto mong magprogreso sa iyong spiritual na buhay, dati nakakapanampalataya ka lang ng pang-tricycle. Di ba? Ngunit dahil humble ka, Lord, hindi ako papayag na ganito. Ngayon, nakakapanampalataya ka na ng pan-taxi.
Di ba? Sa susunod, makakapanampalataya ka na ng pambili ng sarili mong motor. Lord, mananampalataya ako, kaya kahit wala pa akong motor, bibili na ako ng helmet at isusot ko sa church. So, naka-helmet ka pagka mag-attend ka ng church. Kasi nananampalataya ka, di ba? Oh, sa susunod, binigyan ka ni Lord ng motor. Sa susunod, Lord, hindi pa ako kontento ng ganito, gusto ko kotse. Yan. Di ba? Yung VTEC. Hindi bisikleta. VTEC, Honda. Okay. Hanggang sa mag-grow ka sa faith mo. Because you are believing for more. Okay? So, pang-tatlo, the stronghold of the godly. Ang humility daw ay kublihan at buog ng mga makadiyos. Kung ikaw ay, bakit? Ang mga pagpakumbaba ay laging nakadepende sa tulong at pagsagip ng Panginoon. Imagine if you are in the presence of God, the enemy cannot touch you. Amen. Hindi ba? Kaya kung lagi kang nasa sa iyong presensya, ako'y sumasamba. So pagka dumating ang presensya mo, the Lord is abiding with you. At kung kasama mo lagi ang kasama natin ng Diyos, di ba? Di ka malulunod, di ka masusunog. Amen? Kasi paano na ka nagkaroon ng presensya? Inimbita mo si God. Alam mo, the Holy Spirit is a gentle spirit. Hindi siya pumupunta, hindi siya mananahan sa tao na hindi mag-iimbita sa Kanya. Pansin niyo yon? Because gentle siya, hindi niya pinipilit ang kanyang sarili. Kailangan mo siyang imbitahin. Kaya katulad ng ginawa ni Nancy, so I yearn for you. Nauuhaw, long to see you move. That is humility, accepting that without the Holy Spirit in our midst, walang saysay yung ating pagsamba. Amen? That is humility. At God is attracted to people who are humble. Na nakikita nila yung need nila. Panginoon, alam ko, lagi akong nagbabasa ng Bible, pero marami pa akong hindi alam. Buksan mo ang aking pangunawa na matutunan ko pa ng mas malalim ang iyong salita. And right there, bibigyan ka ng Panginoon ng bagong revelation. Pero kung ang tingin mo, ayoko na mag-devotion, araw-araw na lang. Sabi ko, pwede naman akong hindi magbasa, alam ko na yan. Pride. Wala kang bagong revelation. And if you don't have a new revelation, you will not grow spiritually. Because the word that was made alive in you are the only words that you can possess. Okay? Meaning to say, pwede mong basahin ng Bible, logos lang yan, written word. But until the Holy Spirit breathed life into it and it became rhema, then that's for you. Amen? Nagrema sa akin yung salita ni God. Sa'yo yun. Nagrema sa akin na bibigyan ako ng Panginoon ng asawa. O kaya ng bahay at lupa. O kaya trabahong maganda. Di ba? Nagrema. Ano ibig sabihin ng rema? The Word became flesh. Amen. So, number 4, the key to overcoming the enemy. Okay, ano ibig sabihin nun? Ang kababaang loob, ang susi para tagapiin natin ang kaaway. Kasi sa ating sarili, masyadong matalino ang kaaway si Satanas. Di ba? AIDS and treachery will always win against youth and zeal. Si Satanas, bago ka pa isinilang, nandyan na. Kaya alam niya kung ano ang kahinaan mo. Pagka inaccuse ka ni Satanas na ikaw ay kulang sa pananampalataya, ikaw ay kulang sa pagmamahal, makipag-agree ka kaagad sa kanya. What is that? Humility. Pero ibig bang sabihin sundin mo si Satanas? Hindi. Sabihin mo kay Satanas, inaamin ko na minsan, nangungupit pa rin ako. Inaamin ko na minsan, nakakapagsinungaling pa rin ako. But praise the Lord! Ang dugo ni Jesus ay hinugasan ako sa lahat ng yan. Amen? At ang kanyang perfect love will save me, will enable me in His grace to change daily. Hindi ako mananatiling nagsisinungaling. Sapagkat
Dahil sa kababaang loob, bibigyan ka ng biyaya ng Panginoon na magbago. Amen? Okay, so yan yon. Ngayon, pumunta tayo dun sa ibang slides. Lagi nating tatandaan itong sinabi na ito ni Saint Isaac Minya, the Syrian. Hindi siya Saint Isaac Minya, okay. All salt is needed for all kinds of food, so humility is needed for all kinds of virtue. Amen? So nais nating maging kawagis ng Panginoong Hesus sa kanyang katangian. Sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng panahon, kailangan natin ang mababang loob. Halimbawa, sabihin ng Panginoon sa iyo, o ikaw, meron kang itinatago na grudge dyan sa katabi mo. Humingi ka ng patawad. Salita ni Lord. Laging, di ba sabi ng Panginoon, make forgiveness your lifestyle. O parang dugo yan na nananalaytay sa iyong katawan. Ano ang sasabihin mo? Ayoko nga. Ang laki ng utang niyan sa akin. Is that humility? Hindi. Dahil hindi ka sumusunod sa salita ng Diyos, yung pagpapala mong napakalaki, hindi dumating-dating sa buhay mo. Ngayon, patagalan kayo ng Panginoon, magpapatawad ka o hindi? Ayaw mo, naging 100 years old ka na. Sayang. Sayang na sayang. Amen? O, kaya sabihin ng Panginoon, sumama ka na dyan sa Rema. Amen? Marami kang matututunan dyan. Ayoko, babae ang pastora. Gusto ko, lalaki, macho. Amen? Walang humility. Di ba? Ang pinakamagandang attitude natin sa humility is when we surrender to the Word of God. Because the Word is God. In the beginning. Next slide. Nothing sets a person much out of the devil's reach as humility. Ayaw daw ninyo na mahawakan kayo o mahipo man lang kayo ng dyablo, maging mababa ang loob mo. Yan ay sinabi ni Jonathan Edwards. Si Jonathan Edwards is a Puritan preacher na siya ang responsible for the Great Awakening in America in the 18th century. Tagal, ano? They are our fathers in the faith. Okay, next. Wala daw sa atin that can set us, walang makakapaglibre sa atin sa pag-abot ng Diyos. Alam nyo ba na araw-araw lagi tayong gustong abutin ng kaaway? At palagi siyang nakakaisa sa atin. Hindi dahil kalooban ng Panginoon, kundi inaalaw natin dahil sa ating pita ng ating laman. Amen? Yun ang kanyang access sa atin. The devil eats from dust, and we are dust. If we give way to our carnal nature, the flesh, binigyan natin ng access or entrada ang kaaway sa ating buhay. Amen? So, therefore, kung tayo ay mabubuhay ng may kababaang loob, mabubuhay tayo ng makapangyarihan. Why? Because humility is power. Sabihin mo, power. Amen? Maraming mga, sige, next verse. 1 Peter 5:6. Ang power ay hindi yung kapangyarihan na, powerful ako, ililift ko itong 100 pounds. Ganun ba yon? Hindi. Pagka sinabi nating spiritual power, prowess, influence, amen, kapangyarihan na mabuhay. Hindi tayo laging failure. Amen? Lagi tayong nagwawagi. Amen? Powerful, meaning to say, grabe ang impact. For example, itong ministry natin ay makareach tayo ng madaming kaluluwa, then we become a powerful church. Amen. Makapangyarihan, kung ano ang nais nating gawin, nagagawa natin. Amen. Okay. Sabi ni Pedro, therefore humble yourselves under the mighty hand of God, that He may exalt you in due time. Your power does not come from your own ability, but because you are submitted to the one and only powerful God, you yourself become
powerful. Your power is a delegated power because of your connection and submission. You are under the Father. Amen? Kaya nga, ang isang tao na humble, sabi sa James 4:6, God resists the proud and gives more grace to the humble. Kaya nga sabi ng Panginoon, if you are you are humble, if you are resisting the enemy, you cannot resist the enemy until you submit to God. Kaya submit yourself to God, and you resist the devil. And he will flee from you. Yun ang power. Yun yung dumadating ang sakit, dahil ikaw ay nasa protection ng Panginoon. Pag nakita ng dyablo na ikaw ay nakabalot sa presensya ng Panginoon because of the abiding presence of God, tatalilis yung sakit. Hindi didikit sa'yo. Amen? Kaya magtataka yung mga tao, o kaya may negosyo ka, o kaya meron kang endeavor. Bakit yung sa'yo, nagtatagumpay, yung iba nalulugi? Because you are attracting grace and you are resisting the enemy. Amen? Okay. So, to be exalted is to be made powerful, katulad ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. O sige, next verse, natin. Ngayon, ang power natin, it does not come from our own abilities. Kasi graduate ako, CPA ako, nagtrabaho ako ng ganito, maganda ang credentials ko, amen, matalino ako, tapos ako ng master's degree in ganito. Hindi. Ang kapangyarihan mo ay nagmumula sa kapangyarihan ng Diyos na nasa iyo. Galing sa Diyos ang kapangyarihan. At dahil ikaw ay laging nakasubmit, to be humble is to be submitted to someone. Amen? Ang mga rebelde ba na empleyado, humble? Ang mga rebelde ba na anak, humble? Hindi. Ang mga tao ba na meron silang feeling of entitlement? Dapat ako nakauna sa harap, ha? Dapat ako lagi ang nakikita ni pastora. Dapat ako ang nauunang bigyan ng allowance. Dapat. That is not humility. That is pride. That is self-importance. That is the opposite of humility. Amen? Katulad ng mga empleyado ko, nainis ako at ayokong bigyan ng umento yung mga inuunahan ka pa. Ay, 3 months na ako dito, dapat bigyan ako ng umento. 3 months ka pa lang. Amen? Wala ka pang napuprove. Sabihin mo, ano ba ang contribution mo sa aking negosyo na hindi nakakaiba sa mga kasama mo para bigyan kita? Yung mga tao na yon, meron silang sense of entitlement. That is self-importance. Kaya yung mga tao na ganon, lalong tinatakasan ng pabor. Diba? Hindi submissive. Sabi natin, a lot of Christian thinks that they can shortcut power. Amen? Maraming mga Kristiyano, nasa Panginoon ako, meron akong authority, meron akong power. Amen? Basta gawin ko lang tong ganito. Step 1, 2, 3, 4. Hindi. Hindi po. Ang Panginoong Jesus, ang pinakadakilang leader of all time, ang pinakapangyarihan tao sa balat ng lupa, ang pinakamalakas, pinakapuspos ng karunungan. He is full of wisdom. He is the greatest leader of all time. He is the most influential person ever lived on earth. He is also the most humble. Amen? Isipin natin, ang Panginoong Jesus, nung bumaba siya dito sa lupa, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos. Katulad lang din natin siya. Huwag mong sabihin sa akin, si Jesus nung bumaba sa lupa, Diyos siya. Tama, Diyos siya, pero He laid down His majesty. Amen? Kundi, magrereklamo si Satanas sa Diyos. Hindi patas ang laban. Ano ang sikreto ng Panginoong Jesus? He was always abiding with God. Di ba sabi sa Bible,
He only do what God tells him to do. He only say what God tells him to say. What kind of humility is that? The highest level of humility. The highest level of submission. Amen? Hindi siya, kumbaga ito yung linya na dapat tatahakin niya. Hindi siya lumihis ng kaliwa or kanan. That is, he was in total submission and humility to the will of God in his life to a point na he does not say anything until God says that he will say it. Amen? That's why, dahil sabi natin, humility attracts all the other graces. That's why, dahil sa kanyang paghahambol sa Panginoon, ibinuhos ni God ang lahat ng kanyang strength, ang lahat ng kanyang wisdom, ang lahat ng kanyang power sa ating Panginoong Jesus. Amen? Noong siya yung tao na nagturo ng kahalagahan ng pag-ibig, ng pagpapatawad, ng compassion, ng humility, siya yun. But he was the most powerful person. Why? Because of his character and his holiness. Alam niyo ba na ang Panginoong Jesus, he lived his life 33, he was baptized at the age of 30. But all those years, he was submitting to the will of God in his life. At hindi siya nakagawa kahit isang single miracle, not until after he was baptized at the age of 30. Amen? So, ang power, makukuha lamang natin if we are walking in meekness and humility before our God. Hindi natin pwedeng i-shortcut yun. Amen? Okay, next. So, next verse. Tingnan natin si John the Baptist. Tingnan natin, ang title natin is Those Whom God Chooses. Tingnan natin kung paano pinili ng Panginoon si John the Baptist. Okay? At mula sa Galilea, pumunta si Jesus kay Juan sa Jordan upang magpabautismo sa kanya. Sino ang nagbabautismo? Si John the Baptist. Ibig siyang hadlangan ni Juan at nagsasabi, ako ang dapat mong bautismohan at ikaw pa ang lumalapit sa akin. Ngunit sumagot si Jesus sa kanya, hayaan mong mangyari ito ngayon sapagkat ganito ang nararapat sa atin upang matupad ang buong katwiran. At siya ay sumang-ayon. So sumang-ayon si John the Baptist na bautismohan si Jesus. Nang mabautismohan si Jesus, kaagad siyang umahon sa tubig at nabuksan sa kanya ang kalangitan at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumabang tulad sa isang kalapati. Hindi kalapati tulad ng isa lamang kalapati at lumapag sa kanya. Sinabi ng isang tinig mula sa langit, ito ang minamahal kong anak, sa kanya ako lubos na nalulugod. At this point in Jesus' life, this was just the beginning of his ministry. Bago siya gumawa ng kahit isang himala, bago siya nakapaglingkod ng kahit isa sa Panginoon, nalulugod na sa kanya ang Ama. For what reason? For what reason? Sapagkat siya ay lumakad na buhay mula nung siya ay ipanganak hanggang nagkaisip siya, alam niya na siya ay may panawagan sa Diyos. Lumakad siya ng buong papagpakumbaba sa Diyos. And that pleased God so much. Alam niyo, wala tayong kailangang dapat gawin para malugod ang Diyos sa atin. Hindi siya, God is not pleased with just what we do. He pleased with who we are. Kasi ang kailangan ng Panginoon yung tayo ay nahuhubog ayon sa wangis ng kanyang anak. At tuwing nakakakita siya ng tao na katulad ng kanyang anak, nalulugod siya.
Kaya ang goal natin is to be Christ-like. Amen? O sige, balikan natin. Let us understand this man, John the Baptist. Kilalanin natin si John the Baptist. Si John the Baptist ay pinsang buo ng ating Panginoong Jesus. Amen? Ang kanyang nanay si Elizabeth at si Mary sa laman not in the spirit. At si Mary ay magkapatid. Okay. Ipinanganak si John the Baptist nung matatanda na ang kanyang magulang, si Zacharias at saka si Elizabeth. Siya ay 6 months old, older than the Lord Jesus Christ. Kasi alam natin kung ano ang panawagan ni John the Baptist, siya ang magpiprepare ng way, di ba, para sa Panginoon, sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Okay? At si John the Baptist, sabi ng Panginoon sa Matthew 11:9 yata yon. Sige, tingnan mo kung meron dyan yung 11:9. Matthew 11:9. Ngunit ano ang pinuntahan ninyo upang makita isa bang propeta? Oo, sinasabi ko sa inyo at higit pa kaysa isang propeta. Sige, next. 11. Katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, sa mga ipinanganak ng mga babae ay wala pang lumitaw ni isa na higit na dakila kaysa kay Juan na tagabautismo, gayon man ang pinakamaliit sa kaharian ng langit ay higit na dakila kaysa sa kanya. Imagine, the most little. Alam niyo ba ang pangalan ni Apostol Pablo? Ang ibig sabihin, bakit siya pinalitan ng pangalan ni Lord from Saul to Paul? The word Paul means small. Why? Because God wants Paul to be small in his own eyes so that he can demonstrate his power in Paul. Gusto ng Panginoon maging maliit tayo sa ating narili. Kasi John the Baptist, ang tawag sa kanya ni Jesus, the greatest of all the prophets. Why? Si John the Baptist is not an ordinary prophet. Ang isang propeta ay nakakakita sa mga itinatago sa puso ng isang tao. Okay? Discerning sila. Si John the Baptist is a seer prophet. Seer. He had vision in the supernatural. Nakikita niya ang puso, ang motibo ng mga tao na kanyang kinakausap. Amen? In fact, sabi doon sa Matthew 3:7, sige, basahin nga natin, Matthew 3:2. Matthew 3:2 muna kung nandyan. Magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Paano niya nasabi niyon? He can see the kingdom of God coming. He is a seer. He had visions. Okay. Matthew 3:7, sabi niya, ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at Saduceo ang nagdatingan upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ulupong, sino ang nagbabalas sa inyo upang makatakas sa puot na darating? So, he can see the wrath coming. Amen? He can see it coming. He can also see the motives of the Pharisees and the Sadducees. He can see their hearts. Kaya nga nung makita niya ang puso ni King Herod, sinabi niya kay King Herod, itigil mo yung pangangalunya mo doon sa asawa ni